Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Jason Bison na ating kababayan na may hawak sa WBO Asia Pacific Light Flyweight title kontra Takeru Inoue na kung saan magsisilbing challenger ang Japanese fighter. Fight schedule ng mga ito, Abril 21 taong kasalukuyan, nagaganapin po sa Sumiyoshi Ward Center, Osaka, Japan. So, dayo itong ating kababayan sa bakbakan na ito. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight, prediction, comparison, at analysis. Na kung saan po, doon po sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa bakbakan. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin munang alamin ang konting mga background dito sa magkabilang panig dahil yun po ang ating referensya. Mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban at sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya naman, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger na si Takeru Inoue. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer may impresibong kartada po, 4 wins with 2 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 25 anyos at ang height 5 foot and 5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 50%. Last fight, Disyembre 17, 2023, nakalaban nito ay isang Thai fighter na si Nantanon Tong Chai. Panalo by unanimous decision itong si Takeru Inoue. Karanasan o eksperyensya nitong si Inoue, former Kindai o University amateur boxer. So dating lumalaban sa amateur boxing itong si Inoue. At dito sa professional fights, ang mga matitinding na kalaban nito na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Nantanon Tong Chai at Orle Silvestre na ating kababayan. Ngayon dadako tayo sa skills ng Japanese fighter. Para sa akin, boxer puncher po ito mga idol. Pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Volume, kung bumabato ng suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Innote ko rin po, body puncher ang Japanese fighter. Pagdating sa dipinsa, may mga buta sa dipinsa din ang boksingerong ito na kung saan delikado, baka makounter din po mga idol. Ngayon, sa panig naman itong ating kababayan na si Jason Bison. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito. 11 wins with 6 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad 25 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. Orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 54.55%. Last fight, Disyembre 17, 2023, nakalaban nito si Ryoya Yamanaka. Nakataya sa kanilang bakbakan ang bakanting WBO Asia Pacific Light Flyweight title. Panalo si Jason Bison sa laban kontra Yamanaka by second round technical knockout. Karanasan o eksperyensya ni kabayan, sinuri ko po kung ito ba'y dating lumalaban sa amateur or sa Olympic. Wala po tayong natagpuan na website na kung saan naghayag ng detalyado. Kaya naman, diretso tayo sa kanyang karanasan sa professional boxing. Pinakamatinding na kalaban ni Jason Bison ay itong si Shigo Yuri Akue, na kung saan po mga idol, doon nakatikim ng talo si Bison, na marami pong mga boxing fans na nag-react sa panalo ni Akue sa laban niya kay Bison. Na para sa akin, may kalamangan si kabayan sa mga malilinis na patama din po. Kaso, yun nga, dayo si kabayan, at closed fight lang din naman ang naging bakbakan. So doon inaward sa Japanese fighter ang panalo.
Pero yun nga, hindi kumbinsido ang maraming fans, lalo na sa Philippine boxing. Ganun pa man, itong si Sigo Yuri Akue ngayon sa kasalukuyan ay isang ganap na world champion na po. Sa flyweight division matapos talunin si Dalikian. Idagdag natin si Ryoya Yamanaka, Tibo Munabisa at ang dating world champion nating kababayan na si Rene Mart Cuarto. Nakalaban din po yan ni Jason Bison. Sa skills na taglay-taglay nitong si Jason Bison, boxer puncher din po. Pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututulwakbakan, may counter-punching style. May pagka-agresibo itong si Kabayan. Volume din kung bumabato ng suntok or napakasipag din kung bumabato ng mga kombinasyon o mga suntok. Taglay din ang bigat o power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas din po sa depensa si Bison. Bagamat masasabi kong may magandang depensa siya, pero hindi katulad sa mga technical fighter na may taglay ng Sweet Senzu Boxing na eksperto in terms of defense. Pero dito sa ating kababayan bilang isang boxer puncher, kumakain, sumasalo din ng suntok. Ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa skills, parehong boxer puncher po ang dalawang maglalaban. Para sa akin, 50-50. Ngayon, sa karanasan, dahil dito sila magpangabot sa professional fights, may kalamangan si Kabayan sa uri ng kinalaban. Pero dahil sa ang Japanese fighter ay dating amateurista or lumalaban sa amateur, yun na po ang pinaka pundasyon or eksperyensya ng Japanese fighter na para sa akin hindi rin po siya gaanong napag-iiwanan in terms of experience. Ngayon, dadako tayo sa kanilang activity. Parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Stance, parehong orthodox. Pagdating sa power or knockout ratio, 50% ang knockout ratio ng Japanese fighter, 54.55% ang knockout ratio nitong ating kababayan. May kalamangan sa power or knockout ratio si Kabayan. So, lamang siya dyan. Pero, may laban ang Japanese fighter, which is 4% lamang ang pinaka-diferensya. Ngayon, dadako tayo sa height. Mas matangkad po ang Japanese fighter ng 1 inch, which is 5 foot and 5 inches ang kanyang height. Samantala, itong ating kababayan ay 5 foot and 4 inches. Parehong 25 anyos ang dalawang maglalaban. It means parehong nasa prime ang dalawa pong maglalaban. Ngayon, sino ang liyamado? Para sa akin, may kalamangan si Kabayan. Opo, may kalamangan si Kabayan. Lamang siya sa power at siyempre sa experience siya dito sa professional fights. Pero dahil sa doon gaganapin ang bakbakan sa bansang Japan, which is baluartin ito ni Takeru Inoue. Kasama yan sa kanyang advantage, which is sa kanya ang horado, sa kanya ang crowd. At idagdag natin, may laban po ito sa pangkalahatan. Mas matangkad ito ng 1 inch, may laban sa power, may laban sa skills. So, para sa akin, kung sa percent naman tayo sa ating comparison, 55% para sa ating kababayan, 45% para sa Japanese fighter. Ganun lamang sila ka-close po mga idol. Ngayon, dadako tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Prediction ko dyan, Jason Bison by technical knockout or knockout dahil yun dapat ang kanyang gagawin lalo't dayo po siya sa labanan o bakbakan na ito. Kung sakali di magawa ni Kabayan ang pag-knockout dito sa Japanese fighter, may tsansa ba siyang manalo sa puntusan? Oo naman. Sa tingin ko, yan na decision or split decision, may tsansa si Kabayan. Pero yun po ang pinakadelikado kung sakali mauwi sa puntusan. Lalo na kung mauwi sa closed fight, dikit sa scorecard. Dahil kahit sabihin nating lalamang ng kaunti si Kabayan, dito, delikado. Baka doon i-award sa taga doon mismo sa lugar ang panalo. Yung tinatawag nating hometown decision or favoritism. Maliban na lamang kung magawa ni Kabayan na maging dominante sa lahat ng round na kung saan kitang-kita sa mga mata ng hurado na talagang dominado si Kabayan sa laban na ito na kung saan sa tingin ko hindi po yan ganun kadali dahil hindi po magkalayo ang kanilang skills
power na kung saan po may laban po ang Hapon. Katunayan, hindi po tayo dapat magulat o magtataka kung sakaling madali si Kabayan o matalo itong ating kababayan by technical knockout at maging sa puntusan, dahil hindi natin alam kung kaya bang saluhin ni Jason Bison ang mga body punches na pakawalan nitong si Takeru Inoue. At di rin kagulat-gulat kung sakaling manalo sa puntusan ang Japanese fighter dahil sa skills na kanilang taglay-taglay, which is parehong boxer-puncher. Nakadepende ito kung sino po ang may epektibong estratehiya ay ang posibleng manalo sa laban, which is kung sakaling mawi sa puntusan ang naturang bakbakan, mga idol. Kaya masasabi kong kinakailangan nga ni Jason Bison ang pag-knockout dito sa Japanese fighter kung gusto niyang makapiho sa panalo dito sa naturang bakbakan, na kung saan sa tingin ko may tsansa pong mangyari din yan, mga idol. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.